Siya'y simpleng pasahero lang noon sa upuan 8, natutulog na natutulog. Biglang sumabog ang katahimikan nang magsalita ang boses ng kapitan. Ladies and gentlemen, kung may combat pilot po sa loob ng eroplano, pakitawag niyo po ang sarili niyo agad. Natigilan ang buong 300 pasahero. Dahil ang babaeng naka-green sweater hindi pala siya yung iniisip nilang ordinaryong tao. Narito ang buong kwento. Isipin mo to. Nasa 35,000 talampakan ka sa itaas ng Atlantic Ocean. Mahina ang tunog ng makina, madilim ang loob ng eroplano, karamihan tulog na o nanonood ng movie. Normal na flight lang mula New York papuntang London. Walang kakaiba. Walang dapat ipag-alala. Hanggang sa biglang sumabog ang speaker. Ladies and gentlemen, ito po ang inyong kapitan. May technical emergency po tayo. Kung mayroon pong may karanasan bilang combat pilot sa board, pakitawag po agad sa crew. Biglang tumigil ang lahat. Natigil ang pagkain. Nagkatinginan ang mga tao ng malaki ang mata. Combat pilot? Sa commercial flight? Ano bang klaseng emergency to? Sa upuan 8, gumalaw ang babaeng naka-green sweater. Bagong gising pa siya, wala pang kaalam-alam na malapit nang mahubad ang takip sa tunay niyang pagkatao sa harap ng daan-daang estranghero. Hindi ito fiction. Ito ang tunay na kwento ni Captain Mara Dalton at kung paano naging pinakamabigat na oras ng buhay niya ang isang simpleng transatlantic flight. Si Mara Dalton ang pangalan niya, pero walang nakakaalam noon kung sino talaga siya. Sa negosyanteng nasa Walogi, ordinaryong pagod na pasahero lang siya. Sa flight attendants, yung tahimik na babae na tumanggi sa pagkain at humingi lang ng tubig at kumot. Sa lahat, invisible. At yun talaga ang gusto ni Mara. Window seat ang pinili niya. Red eye flight ang pinili niya. Pagiging hindi kilala ang pinili niya. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, hindi siya si Captain Dalton. Hindi siya yung babaeng nagpalipad ng fighter jet sa gitna ng digmaan. Hindi siya yung decorated pilot na may classified mission sa record. Mara lang siya. Pagod. Gustong matulog. Gustong makalimutan. Ang green sweater niya, amoy pa rin ang bahay ng nanay niya kung saan siya nagbakasyon ng 2 linggo, sinusubukang maging normal ulit, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na tama ang desisyon niyang umalis sa militar. Sinusubukang patahimikin ang mga bangungot na gumigising sa kanya tuwing 3 ng madaling araw, pawis na pawis, may alarm pa rin sa tenga. Pinahinga niya ang noo sa malamig na bintana at tinitigan ang dilim ng Atlantic sa baba. Sa kung saan, parang maliliit na ilaw lang ang mga cargo ship. Sa kung saan, dapat makahanap siya ng kapayapaan. Bigla siyang inantok. Lulabi na ang tunog ng makina. Sa wakas, nakatulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo. Hindi niya alam na hindi magtatagal yon. Pagkalipas ng 90 minuto, biglang nagbago ang pakiramdam sa loob ng eroplano. Huminto ang usapan. May kakaibang tensyon. Sumabog ulit ang intercom. Ladies and gentlemen, ito po ang inyong kapitan. May seryosong technical issue po tayo. Kung may combat pilot experience po kayo, pakitawag po agad sa crew. Tahimik. Bulungan. Nervyos na tawa ng ilan na akala biro lang. Pero ang mukha ng flight attendants ang nagsabi ng totoo, takot na sila. At sa upuan 8, nagising si Mara. Noong una, akala niya panaginip lang. Pero nang buksan niya ang mata, nakita niya ang flight attendant na nakatayo sa aisle, halos magmakaawa na ang tingin. Alam ni Mara ang ganitong tingin. Nakita niya na yan sa mga sundalong nangangailangan ng tulong pero hindi alam saan kukuha. Ma'am D. Sabi ng flight attendant, nakatingin sa kanya. May kilala po ba kayong may combat pilot experience? Tumingin si Mara sa mga mukha ng iba pang pasahero. Isang nanay na may baby. Matandang mag-asawa na magkahawak kamay. Isang binata na mukhang first job interview sa London ang pupuntahan. At sa sandaling yon, napagtanto ni Mara. Pwede niyang iwan ang militar. Pwede niyang palitan ang damit, itago ang nakaraan, magpanggap na normal. Pero hindi niya kayang iwan kung sino talaga siya sa loob. Humugot siya ng hininga. Mahina pero malinaw ang boses niya. Ako po. Ako ang combat pilot.
Captain Mara Dalton, United States Air Force. Negatibo 16 na pilot po ako. Biglang nag-usapan ang buong cabin. Tumingin ang lahat sa kanya. Para bang biglang nagbunyag siya na lihim na ahente siya. At doon nagsimula ang pinakamabigat na oras ng kanyang buhay. At yan ang simula lang ang tunay na labanan, ang tunay na panganib, at ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ang Flight 417 sa buong mundo ng aviation. Kung nasaang bansa ka nakikinig o nanonood nito, comment mo sa baba. Like at subscribe para sa marami pang ganitong kwento ng tapang at buhay sa daan.